po natin. Thank you, Sister Elaine, doon sa very powerful na prayer na yon. Sino po ang na-bless? Amen. Blessed Christmas po. Ay, kasayara. Pinagpala po tayo, ano po? Malapit na po matapos ang 2025 at alam ko po na naranasan natin ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Sino pong nag-i-enjoy sa mga mensahe ng ating Panginoon? Ano pong kanyaman, napakasarap po ng mga mensahe ng ating Panginoon. At ito po ay talagang nakaakma po sa mga nangyayari sa buhay po natin. Yung pang-araw-araw po na pamumuhay po natin. Nasa ikatlong linggo na po tayo. At yung unang linggo po ng December ay atin pong napag-usapan o yung pinaka-ano po natin, tema po natin ay yung attributes of God revealed through the birth of Jesus. Ano po? Yung mga katangian po ng ating Diyos na inihayag po sa pamamagitan po ng pagka-anak. Ano po? Yung birth of Jesus. Yung unang linggo po ating pinag-aralan o ating pong tinalakay ay yung pag-ibig ng Diyos. Yung isa po sa attributes ng Diyos, yung love, God's selfless care for humanity. Mahal na po tayong lahat ng Diyos. Amen po ba? Mahal na mahal po tayo. Kaya ganyan niya po pinagkaloob yung kanyang bugtong na anak, yung John 3:16. Ano po? Kabisado po natin lahat yan. Pangalawang linggo po, atin naman pong tinalakay yung isa pang katangian ng ating Diyos, yung faithfulness niya po sa bawat isa't isa sa atin. God's loyalty to His promises. Tapat po ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako, sa lahat po na nakasulat dito sa Bible na ito. Amen po ba? Binabasa ho ba ninyo yung kanyang love letter sa inyo, sa atin? Lord, bala mo po, wala pang mamasa. Ingay. Basahin po ninyo yung love letter ng ating Panginoon. Yung pong love, yung faithfulness na yan, lalo pa po ninyong mauunawaan, maiintindihan. Ano po, mararanasan sa kanya-kanya pong buhay po natin. At ngayon pong linggong ito, ano po, itong gabing ito, atin naman pong pag-aralan yung isa sa katangian din ng ating Panginoon, no, yung humility. Pagpapakumbaba. Ano po. Sabi ko nga po, sa mga nakaraan ko, mga mensahe, nasasabi ko po, na isa sa mga ginagamit ng kaaway para ang isang Kristiyano o isang tunay na Kristiyano po, na born again, ay hindi umusad, hindi lumago, hindi po siya mag-level up sa kanyang pananampalataya. Ang karamihan na ginagamit ng kaaway na sandata niya ay yung lalo na sa pera, sa pagbibigay. Pangalawa, yung humility at saka yung forgiveness po. Yan po. Nararanasan po ng isang Kristiyano yan. Kung wala kang pananampalataya at hindi ka tunay na nananampalataya, naniniwala sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga salita, hindi po natin magagawa yan. Lalo na yung mahalin mo yung kaaway mo. Ano po, napakahirap niyan. Lalo na yung magpakumbaba ka pa. Mahirap po yan. Kaya nga sa gabing ito, hayaan po ninyo na pag-aralan natin kung paano ang ating Panginoong Hesus bilang isang Diyos, talaga pong tinanggal niya lahat yan. Binaliwala, hindi niya po isinangtabi niya. Yung lahat ng mga dapat ay kanyang nararanasan bilang isang Diyos. Kaya nga po, pag-aralan po natin ito. Kaya nga po sa gabing ito, basahin po natin yung Mark chapter 10 verse 45. For even, sabi po dyan, the Son of Man, sino po yung tinutukoy ng Son of Man dito? Si Jesus. Did not come to serve, but to serve and to give His life as a ransom for many. For even, kahit na po yung anak ng tao, hindi po siya dumating, dito sa lupang ito para, pagsilbihan siya. Kung hindi, ang sabi rito? Siya ang magsisilbi. At hindi lang yon.
Hindi lang niya tayo ay pagsilbihan, kung hindi, sabi diyan, and to give His life as a ransom for many. Ganyan po tayo kamahal ng ating Diyos. Tayo po sa mandaling yumukot manalangin. Ama namin, muli po nagpapasalamat kami sa iyong presensya sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, kung paano napakasarap na magpuri po sa inyo. Panginoon, itaas ang pangalan mo, Panginoon. Ikaw lang po, ang pangalan mo ang siyang itataas namin sa bahay-sambahan, even sa aming mga kanya-kanyang buhay, Panginoon. Kayo lang po ang dapat maitaas at wala na pong iba, Panginoon. Maraming salamat po sa paggabay ninyo sa amin sa gabing ito. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa iyong dakilang mensahe, Panginoon. At nawa, dalangin ko po na buksan mo ang mata ng aming puso, mata ng aming kaisipan, upang lalo pa po namin, Panginoon Diyos, kasiglahan, Panginoon, maging magalak kami na aming pakinggan, tanggapin, Panginoon Diyos. At kung kami po ay inyong tinutuwid, tanggapin po namin ito na may kagalakan sa aming puso, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat din po, Panginoon, sa mga bisita namin, Panginoon. Alam ko po, Panginoon Diyos, at alam namin na sa kasalukuyan, sa sandaling ito, pinapadama mo at darama nila ang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Mahal mo po sila, kaya nandito sila, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Kumilos kayo sa aming kalagitnaan. Nagdideklara po ako, Panginoon Diyos, ng freedom, ng kalayaan sa anuman pong mga bisyo, Panginoon Diyos. Kung sino man yung mga kapatid po namin dito na naghahangad ng kalayaan sa bisyo ng sugal, Panginoon, sa alak, Panginoon Diyos, sa droga, Panginoon, sa masamang buhay, Panginoon, in the mighty name of Jesus, amin pong tinatanggihan lahat ng mga bisyong ito. Tanggapin po ninyo ang kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon. Panginoon, kagalingan, nagdideklara kami ng kagalingan, Panginoon Diyos. Kung sino man yung may mga karamdaman, I declare that by your stripes, we are healed, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. At nawa sa gabing ito, Panginoon Diyos, kumilos ka po. Malaya kayong kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso't kaisipan po namin. Panginoon Diyos, tinatalian po namin ang anuman pong gawain ng kaaway, Panginoon, lalo na po yung espiritu ng distraction, Panginoon Diyos, in Jesus' name. Lord, maraming salamat po sa iyo po lahat, ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Dito po sa ating pinag-aaralan yung humility, napaka-importante po ito. At lahat po ng mga nabanggit po, yung love, yung faithfulness, yung katangian po na yan ng ating Panginoong Jesus ay kanyang ipinakita po. Kaya nga po, nagkatawang tao siya para yan pong mga katangian na yan ay mapadama niya. Ano po, sa bawat isa't isa sa atin. Maipakita niya para wala po tayong isumbat sa kanya. Hindi mo naman alam kasi yung pag-ibig eh. Hindi mo naman kasi alam yung katapatan eh. Pero ginawa po lahat ng ating Panginoong Hesus. Pinakita niya po sa atin. Siya mismo, naranasan niya. Kaya po, siya ay naging tao. Ano po? Kaya dito po sa ating pag-aaralan, makikita po natin kung paano tunay na nagpakumbaba ang ating Panginoong Hesus. Una po, na ating pag-aralan, God's humility regarding Jesus' birth is clearly seen because He relinquished His divine glory and privileges. Pag sinabi pong relinquish, ito po ay kanyang iniwan, binitawan, o kanyang tinalikuran, yung kanyang pagka-Diyos, yung omniscient niya, omnipotent niya po, isinantabi niya po yan. Ano po? Kaya nga dito pag-aralan po natin kung paano po yung konsepto ng bilang mga Kristiyano po, ay makikita po natin kung paano po ito nag-manifest, yung beauty po, yung manifestation na kagandahan po ng ating Panginoon, yung greatness niya, ano po, yung kanyang perfection sa kanyang divine attributes po, iniwan niya po lahat yan. Ano po? Para lang makasama niya po tayo. Para lang makasama niya ang tao. Para lang maranasan niya po yung, ano po, bilang tao.
Kaya dito sa ating pag-aaralan, ang dami po na ating matututunan kung paano po yung tunay na humility. Kaya nga dito sa Philippians chapter 2 verse 6, makikita po natin dito kung paano po give up, o isinantabi, o binitawan, tinalikuran ng ating Panginoon yung kanyang equality with God. Ano pa yan? Yung divine authority niya, yung power niya po, yung heavenly throne and glory, at saka yung sinless, immortal po niya, omnipotent state. Talagang ibinaba niya po yung kanyang sarili. Kaya dito sa Philippians chapter 2, verse 5 to 7 po, atin pong pag-aralan. Ang sabi po dito ni Paul sa mga Kristiyano sa mga Pilipos po, ang sabi, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Tayo po mga Kristiyano bilang mga mananampalataya, dapat meron tayong katulad na kaisipan ni Kristo. Ano po yan? Ano sabi? Though He was God, sabi po dyan, He did not think of equality with God or something to cling to. Madalas po o minsan po, meron lang tayong posisyon, at ang tingin natin sa sarili natin ay mas higit na sa iba. Pero ang ating Panginoong Jesus, isang Diyos na makapangyarihan po, lahat isinantabi niya kung anong meron siya. Hindi niya sinabi na, hoy, kayong mga makasalanan. Wala po siyang sinasabi ng ganyan. Ang ginawa niya po, nagpakababas yan. Pumantay po siya sa atin. Kaya po dito, ang sabi? Though He was God, yung divine nature niya po, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. Iniwan niya po lahat. Kaya nga po tayo bilang mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, dapat yung pag-uugali po natin katulad ng pag-uugali o ugali ng ating Panginoong Jesus. Christ. Likeness. Amen po. Kaya nga, kakaiba tayo eh. Tayong mga tunay na nakakilala o tinanggap natin si Kristo bilang sarili nating tagapagligtas. Kakaiba tayo. At pagdating po sa humility, alam ko po, marami pa sa atin na nakikipagbaka dito. Mahirap po talaga ang magpakumbaba. Lalong-lalo na kung ang naging katunggali mo ay mas mababa ang status sa iyo. Kung sabihin po natin, janitor, o kaya takabagwalis lang dyan sa labas. Ang hirap magpakumbaba. Di ba? Kasi ang tinitingnan mo yung sarili mo, mas higit naman ako dito eh. Mas may pinag-aralan naman ako eh. Pero sa Diyos, wala po yung pinag-aralan na yan. Ang gusto niya po, makita yung puso. Kaya ang mga Gilas Pilipinas, ang sabi nila, sigaw nila? Puso. Puso. Puso ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung panlabas nating anyo. Puso po yan. Kaya nga po dito makikita natin, kahit na siya ay Diyos, iniwan niya, tinalikuran niya ang lahat ng mga napakagandang mga, yung sitwasyon niya doon sa langit. Kaya nga po dito, meron tayong kwento na ating pong pagtatalakayin. Sino pong may kakilala kay Moses? Kakilala po ninyo si Moses, Siya ang naging leader ng mga Israelita o siya yung naglabas sa mga Israelita sa Ehipto. Pag-aralan po natin, gusto ko lang pong basahin natin muna yung Exodus chapter 33 verse 12 to 16. Kung pwede po natin kaagad sa screen po natin. Maipakita po natin dahil po ito ay meron pong kaugnayan dito sa pag-aaralan po natin. Kaya nga po dito sa verse 12, sabi po dito, Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send me with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me." Verse 13, "If you are pleased with me,
Teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. The Lord replied, Moses, ano po, sinabi niya kay Moses, my presence will go with you and I will give you rest. Verse 16 po, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? 17, dito po mag-uumpisa yung ating pong pag-aaralan. Ano po? Ano sabi ng 17? And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Then Moses said, now, show me your glory. Sabi po ni Moses, tuloy po natin sa 19. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have a compassion on whom I will have compassion. Sa susunod na verse, but he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cliff, in the rock, and cover you with my hands until I have passed by. Then I will remove my hands and you will see my back, but my face must not be seen. Verse 23 po, ulitin ko lang po, then I will remove my hands and you will see my back, but my face must not be seen. Dito po makikita natin, alam po ni Moses, kapag nasa sa kanya, alam niya po yun, pag ang presensya ng ating Panginoong Jesus, ang Diyos po, si Yahweh, ay nasa sa kanya, meron pong kapayapaan. Meron pong proteksyon. Alam niya po yan. Nadadama niya po, na-experience niya. Na-experience na po ni Moses ito. Kaya nga, sinasabi niya po dito, ano ang sabi niya? Dito, ano po? Show, sabi niya, now show me your glory. Ano po? Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Tingnan po ninyo, ang makapangyarihang Diyos na nagpakumbaba po. Alam niya, sabi niya po dito, alam niya, kapag siya ay nasiyahan, at alam niya yung pangalan po natin, meron pong blessing yan. Meron pong blessing. Lagi pong may nakaantabay na blessing po yan. Kaya nga po dito, ano ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, nung sabihin ni Moses, now show me your glory. Ipakita mo, ipadama mo sa akin yung kalwalhatian mo. Yahweh, sabi mo. And the Lord said, I will cause all my goodness. Hindi po sinabi ng Diyos, I will cause some of my goodness. Ang sabi niya po, all my goodness. Sabi, all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. Habang pinagbubulay-bulayan ko po ito, ano kaya yung all goodness? Sabi niya, all my goodness. I will cause all my goodness to pass in front of you. Alam po ninyo, marami pong milagro. Marami po yung goodness ng ating Panginoon na pinaranas niya sa mga Israelita. Yung kapangyarihan lang po ng ating Panginoon. Kung paano niya po hinati ang Red Sea. Kung paano po siya nagpadala ng mana na pagkain sa langit. Kung paano po nagpadala siya ng andami, libo-libo po na mga, ano larang ngayop? Aliedenas. Bato-bato. Ano yun? Yung kinain po nila sa disyerto. Mga quail, mga pugo. Marami po. Ano po? Pinakita po, naranasan nila yung goodness po ng ating Panginoon. Ano po? Sa atin po, sa kasalukuyan.
Nararanasan ho ba ninyo yung goodness ng ating Panginoon? Alam po ninyo, sabi ko nga, sa panahon po natin, yung kalwalhatian ng ating Panginoon, kung hihingin po natin yan, hindi po natin makakayanan. Hindi po natin kayang tignan. Hindi ba pag nag-worship lang po tayo sa ating Panginoon, kapag napakabigat po, nandyan ang presensya ng ating Panginoon, hindi natin kayang dalhin, napapaluhod po tayo. Umiiyak po tayo. Doon po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung yung pangliwanag na yan, kaya nga po dito, ano sabi dito, you cannot see my face, for no one may see me and live. Wala po talagang makakakita sa ating Panginoon, sa kanyang mukha. Kaya nga, sabi niya, then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cliff. Sabi po niya, ilalagay kita sa pagitan ng dalawang batoy, doon sa pagitan po. Kaya nga sabi niya dito, and cover you with my hands. Sabi niya. At tatakpang kita. Sabi niya, yung pagtakip na yun, yan po yung protection ng Diyos kay Moses. My hands until I have passed by. Hanggat ako ay makaraan, sabi po ng ating Panginoong Jesus. Then I will remove my hand and you will see my back. At sabi niya po, tatanggalin ko yung kamay ko at makikita mo yung aking likuran. But my peace must not be seen. Habang aking pong pinagbubulay-bulayan ito, si Moses, nangyari po sa kanya yon. Naranasan niya yung kalwalhatian, yung presensya ng ating Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, nararanasan din po natin ang presensya ng ating Panginoon. Yung kanyang goodness sa atin. Yung kabutihan ng ating Panginoon. Ang daming kabutihan ng ating Panginoon na pinararanas niya po sa atin. Ito lang Pasko na ito, itong darating na Pasko. Ang Pasko pong ito, inaalala natin dahil mabuti ang Diyos. Dahil ipinanganak po ang isang sanggol na lalaki. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Na nagdala po, bibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. Isa po sa pinakamabuting bagay na atin pong natanggap yan. Kaya nga po dito makikita natin, si Moses po, naranasan niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga iba't ibang mga senaryo po sa Biblia na naranasan nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa Old Testament po, Genesis chapter 17 verse 3, Abraham fell on his face when God appeared to him. Babasahin ko na lang po yan dahil pag in-explain ko po yan, aabutin po tayo ng 12:00. Ezekiel chapter 1 verse 28 at saka chapter 3 verse 23. Ezekiel fell on his face when he saw the glory of the Lord. Sa Daniel chapter 8 verse 17, chapter 10 verse 15, Daniel fell on his face overcome by the vision of the glorious being. Sa Joshua chapter 5 verse 14, Joshua fell to the ground when he encountered the Lord's presence. Lahat po ng mga karakter ito, naranasan po nila yung kalwalhatian ng Diyos. Pero hindi po nila kayang tignan yan. Kaya nga po nagpapatira pa po sila. Alam po nyo yung dumadapa, nagpapatira pa. Yung humbang diretso sila nakaharap sa lupa. Yun po yung patira pa. Hindi po yung ginagawa natin na parang ganito lang. Yung patira pa. Sa kanila, diretso po yan. Diretso po sila. Ganyan po. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, na kapag tayo po ay nag-worship, yung damang-dama mo, yung banal na espiritu na kumikilos sa kaligitnaan natin, napapaluhod ka. Dahil hindi mo kayang kargahin po o dalhin po
yung presensya ng ating Panginoon. Yan po yung mga sa Old Testament. Sa New Testament po, ano ang sabi dito naman? Sa Matthew chapter 17 verse 6, the disciples fell on their faces, terrified at the transfiguration when God's voice spoke from the cloud. Ano po? Transfiguration. Sino ho ba yung kasama dito? Ano po? Sino ba yung mga kasama po dito? Si Peter, si James, at si John. Ano po? Ito pong tatlong ito, laging kasama ng ating Panginoong Hesus po yan. Sa marami niya pong ginagawa na mga milagro. Ano po? Mas malapit po yan sa ating Panginoong Hesus. Sa Acts chapter 9 verse 4, Paul fell to the ground from his horse when he saw the blinding light of the resurrected Christ on the road to Damascus. Nung matagpuan po ni Paul ang ating Panginoong Hesus, sa sobrang liwanag po yan, nabulag po siya. Hindi po siya nakakita. Dumapa po siya. Ano po, ilang araw din po siyang bulag doon. Ano po. Kaya po tayo sa panahon nating ito, kung mararanasan natin yan, ewan ko po kung ano mangyayari sa atin. Ano po. Pero ako, sabi ko, Lord, kung mararanasan ko yun, blessed na blessed po ako. Ano? Blessed na blessed. Ngayon lang, blessed na blessed po tayo eh. Ano po, yung pagsamba lang po natin kanina, sino nakaranas doon sa presensya ng ating Panginoon? Manyaman. No? Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, kapag nandito na kayo, kapag may nagpe-praise and worship po tayo, itodo na po natin. Nandito kasi tayo para pupurihin natin ang ating Panginoon. Hindi po yung tumayo tayo at pagmasdan natin yung mga katabi natin, pakinggan natin kung sintonado sila. Hindi yan ang purpose po. Bakit nandito tayo? Kaya nandito tayo para madama natin, maranasan natin, maibigay po natin yung the best na pagpuri po natin sa ating Panginoon. Dapat yung pagpunta lamang po natin dito, yung puso po natin, nakahanda na o nagpupuri na po yan. Kaya pagdating po natin dito, pinupuri na natin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kaya po mag-work ang banal na Espiritu po sa atin. Asamin po natin yon. Para po maranasan natin na ang bahay-sambahan na ito mapuno ng kalwalatian ng Diyos. Amen po ba? Kaya ito pong mga nabanggit ko po ito, yung Revelation chapter 1 verse 17, John fell at Jesus' feet as though dead when he saw the glorious resurrected Christ. Tingnan po ninyo, naranasan ni John na ito. Fell, sabi niya po, at Jesus' feet as though dead. Parang patay po siya. Yan po yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ganyan po. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus, ginawa niya po ang lahat para, uulitin ko po, para wala po tayong masasabi o ibabalik sa Kanya na hindi mo naman naranasan yan, Diyos ka eh. Ano po? Alam po ninyo, kaya nga, kapag nararanasan natin ito, naranasan na po ng mga iba pa, na mga disipulo po, yung mga nauna sa atin na nakaranas po sa kalwalatian ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga po, napakasarap po, yung nagpapakumbaba ka. Yung bang kahit na napakataas po ng posisyon, meron po, akong kwento, hindi ko na po alam kung anong church sa Manila. Isa pong president yan, hindi ko po alam kung presidente siya o CEO sa isang kumpanya. At sa isang malaking church doon, inassign siya, alam po ninyo kung ano ang binigay na ministry sa kanya? Doon sa may pinto, bukas siya ng pinto. Aser po siya. Kung hindi po ako nagkakamali, presidente siya ng isang kumpanya. Pero, hindi niya po sinabi, presidente ko, pastor. Ilalagay mo ako dyan sa may pintuan, bukas. Entertain. Alam po ninyo, tayo, anuman po yung sitwasyon natin sa buhay po natin, kung gusto po natin maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, ano ang sabi niya, dapat katulad natin yung kanyang ugali, yung kanyang pag-iisip. Ano po, na tayo ay maging mapagpakumbaba. Amen po ba? Sa Diyos yung posisyon po natin ngayon. Even itong posisyon ko bilang pastor, wala po sa Diyos yan. Ano po? Kahit na po sino sa atin.
Kaya nga, ito pong pinag-aaralan natin ito po kapag ipinamuhay po natin ang mga pinag-aaralan natin ito, tayo rin po ang makikinabang. At makikita natin kung ano yung kapangyarihan ng salitang humility. Makikita po natin yan. At meron po laging kaakibat na pagpapala po yan. Maniwala po kayo at hindi. Narinig po ba ninyo yung testimony ng isa nating kapatid ng Miyerkules? Si Brother Joseph. Kung paano po siya nagpakumbaba dito sa isa nating kapatid. At pagkatapos nung magpakumbaba po siya, dahil po pumapasada po siya, yung yung istasyon ng tricycle dyan, sa kanto, dyan po siya pumapasada. Ano ang sabi niya po? Meron siyang naging pasaheros. Tinanong kung magkano kung saan siya pupunta. 150 yata yun. Pagkatapos, ang ginawa niya po, nag-share lang siya. Pagkatapos niyang nagpakumbaba, humingi ng tawad dito sa ating kapatid, diyan pumasada siya. Pagkatapos, ano po ang nangyari? Imbis na 150, habang papunta po siya, ihahati niya doon sa pupuntahan yung pasahero niya, sinishare niya pa. Ano po ang nangyari? Hindi po 150 yung binayad sa kanya. 500. Ano pa yung isa pa niyang naging pasahero. Himbis na po, yung sinisingil niya lang po yung ibabayad, binigyan po siya 1,000 na Yun po yung sinasabi ko. Kapag sinunod po natin, sumunod po tayo, kung ano man po yung pinag-uutos ng Diyos, yung ipamumuhay mo, yung naririnig po natin na mga mensahe dito sa loob ng sanktuaryong ito. Kapag ginagawa po natin yan, hindi pwedeng walang gantimpala. Meron po lagi yan. Kasi ang Diyos natin, hindi naman siya sinungaling eh. Buhay po siya. Amen po ba? Gusto niyo maranasan yan? To believe is to obey. Sumunod lang po tayo. Pangalawa po, na ating pag-aaralan, kung ano po yan, He identified Himself with the lowliest of humanity. He identified. Pag ina-identify, sabi, nakisama, lamuha po siya. Doon sa mga pinakamababa na kalagayan na meron ang mundo. Naranasan po ng ating Panginoon yan. Ang sabi po dito sa Luke chapter 2, verse 6 to 7, while they were there, the time came for the baby to be born. Ito pong senaryong ito, dahil po nagkaroon ng census, hindi ba sa atin dito, kapag darating po yung eleksyon, hindi ba meron tayong tinatawag na registration? Magpaparegister po tayo kung saan tayo, yung bahay po natin. Kaya yung karamihan sa atin, umuwi. Kung tiga Pangasinan ka, uuwi ka ng Pangasinan. Kung tiga Baguio, uuwi ka ng Baguio. Sila Mary at saka sila Joseph po, ganito po yung nangyari sa kanila. Buntis po noon si Mary. Kaya nga po, noong umuwi sila sa kanila, ang sabi po dito sa kwento, and while they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Sabi po dyan, a son. Sino po yung tinutukoy dito? Si Jesus. Ang sabi po dyan, she wrapped him in a cloth and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Sabi nga po ni Pastor Manny, saan po kasi ipinanganak si Jesus? Saan po? Hindi po siya pinanganak sa sabsaban. Ano bang lugar? Anong lugar? Bethlehem. Bethlehem. Si Mary at si Joseph, ang lahi po niyan, yan? Lahi ni David. Kaya nga po, makikita natin, doon kung saan sila umuwi, lahat ng mga lahi doon, mga kamag-anak niya, lahi po ni David. Kaya nung pumunta na po sila doon, dahil nagsiuwian lahat ng mga tao na tiga Bethlehem po, puno ngayon ang mga bahay. Ngayon, buntis na pala, kabuanan na pala ni Mary. Kaya po, inuluwal niya, ipinanganak niya si Jesus. Anong lugar yon? Doon po sa sabsaban.
Kaya nga po, noong napanganak na po si Mary, dito po ang sabi, she wrapped him in cloths and placed him in a manger. Yung po sinasabing manger dito po, yung pong, hindi po yung nakikita natin ngayon. Yung sa mga picture po, yung mga sapili, hindi po yun. Ano po? Alam po ninyo kung saan inilagay ni Mary si Jesus? Alam po ninyo yung kung saan kumakain po yung mga hayop noon? Yun po gawa sa bato yun, tapos inukit po nila yung pailalim ng ganyan. Wala mo po batsaya. Ne po, doon pinakakain yung mga hayop. Doon po inilagay ni Mary. Ano po? Hindi po natin alam kung ano pa yung nandoon. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus, makapangyarihan po siya, po pwede niyang gawin na ipanganak siya sa palasyo. Doon sa magandang lugar, yung hindi po ganito. Pero anong ginawa niya? Ano po? Nagpakababa po siya. Para wala po tayong masabi, mo naman kasi tikman, Lord, in kasakitan Sino ho ba yung pinanganak dito na sa papag lamang? Sa lande, sa sahig. Ano po? Kapanahunan po namin, wala pang ipanapanganak po sa sa mga hospital, madalang lang, yung mga may pera lang noon. Ano po? Karamihan kung sa nasa edad po, ako po, 63 na po ako. Ano po, tatawag lang ng kumadrona yan. At sa bahay ka, sa bahay po, panganganakin. Tama po ba? Ano po, yung nanay po natin. Ano po, pero ngayon po, sa hospital. Lahat. Ano po, karamihan, basta may pera. Ano po, sa hospital po lahat yan. Kahit na walang pera. Dahil meron naman tayong mga public hospital. Ano po. Kaya po, dito, naranasan ng ating Panginoon niya, Panginoong Hesus, kung paano po siya inilagay doon sa sabsaban. Ano po? Kaya po, wala tayong pwedeng sabihin na hindi naranasan ng ating Panginoong Hesus yung kung paano po ay yung masasabi po natin na ipinanganak siya sa isang magandang lugar o sa hospital. Naranasan niya yung ganon na sitwasyon po. Mahirap po. Tamo po balo, baka nung inilagay dyan, baka meron pong mga langgam yan. Ano po? Pero ang sabi po dyan, doon sa isang sabsaban. Kaya nga po dito makikita po natin na ang ating Panginoong Hesus, napakagandang modelo niya po. Ipinarana siya. Kaya nga, nagkatawang tao po siya. Naging tao po siya para maranasan niya ito. Ano po? Para maipakita niya sa atin na hindi po niya tayo binubudol-budol. Nakuha po ninyo? Kaya para wala tayong masabi, ika naman Ginoo, mo naman naranasan nini mamaya po, lalawakan po natin yan doon sa pangatlo. Kaya po dito makikita natin sa Matthew chapter 13 verse 55 to 56, sabi po dyan, isn't this the carpenter's son? Isn't this mother's name Mary, and aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? Ano po? Hindi niya rin po pinili na ang kanyang maging ama ay isang pero o isang hari. Ang pinili niya po ay isang karpintero. Kaya po dito, bakit pinili niya ng maging karpintero po ang tatay niya? Tapos siya rin po, natural, ang trabaho rin niya, karpintero. Sigurado, kapag nakikita niyang nagkakarpintero, may ginagawa ang tatay niya, si Joseph, nakatingin po yan, nagmamasid. Kaya mahusay na karpintero ang ating Panginoong Hesus. Bakit kaya pinili? Kasi ang mga karpintero po, creative sila. Ang ating Panginoon, creator siya. Di ba? Creative siya. Napakaganda ng kalawakan. Hindi po ninyo pinagmamasdan yan? Kung paano niya po nilikha ang kalawakan. Yun lang between. Ilang libong taon na po yan na nandyan. Pero hindi nahuhulog. Yung araw, ilang libo na rin na nandyan yan. Hindi nawawalan ng init, ng sikat, o liwanag po. Yung buwan, ganyan din po. Hindi ba creative ang ating Panginoong Yesus? Napakaganda po ng gawa niya. Siguro po, sabi nga ni Pastor Manny, kahit po yung kama nila, yung upuan nila, ginawa ng ating Panginoong Hesus. Noon po, walang paku-paku Hindi ba yung mga binubutas lang tapos ipapasok ng ganyan? Yung mga gawa nila. Pagkatapos ang pako nila, kahoy pa rin, bubutasan lang. Pero ang titibay.
Very creative po. Kaya po pag ako nakakakita po ako ng ganyan, madalang po. Na makakita ka na upuan na walang pako, na ginamitan lang po na parang pinagdikit-dikit lang. Napakahusay po. Kaya po, noong panahon na yon, ang pagkakarpintero hindi naman po ganyang kasikat. At hindi po ganyan karami yung trabaho po. Hindi katulad ngayon. Yung mga karpintero, marami po silang ginagawa. At dito po makikita natin, kaya nga ang sabi nila, isn't this the carpenter's son? Kilala po nila ang ating Panginoong Jesus. Pero yung karunungan na nasa sa Kanya, siguro namangha po sila, may ginawa ang ating Panginoong Jesus dito. Namangha sila. Kaya nga ang sabi, where then this man get all these things? Makikita po natin, doon sa pinakamababang kalagayan, naranasan po ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa Matthew chapter 9, verse 10 to 13, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Tandaan po ninyo, ang mga tax collector nung kapanahunan po ng ating Panginoong Jesus, yan po yung isa sa mga pinakamasama, makasalanan na tao. Kinamumuhian po sila. Kaya pala, na hanggang ngayon, yung mga tax collector, ganyan pala sila. Yung mga nasa BIR. Walang pinagkaiba pala noon at saka ngayon. Ilang libo na ang nakakaraan. Talagang walang nagbago, no? Panahon lang ang nagbago. Pero yung mga ginagawang mga kasamaan ng mga nauna, nandito pa rin. Kaya dito po makikita natin, hindi po pumili ang ating Panginoong Jesus. Ay, tax collector la reni, makasalanan la reni. Ayaw ko silang kasama, dito lang ako. Dito lang ako. Hindi po. Sinamahan niya rin. Nakisama siya. Para po Para makita niya. Makita ng mga tao na itong Jesus na ito, hindi siya namimili na makakasama. Tayo po pwede natin gawin yan na makisama po tayo doon sa mga dati nating mga kasamahan, pero hindi natin gagawin yung kanilang ginagawa o yung dati mong ginagawa. Amen po ba? Lalo na ngayon, Pasko, malapit na ang Pasko. Maraming party. Sino po yung dumalo na sa mga party? Dumalo po kayo sa party. Naging ilaw naman po kayo. Naging asin naman po ba kayo? Naging magandang modelo po kayo kung alam nilang born again ka. Ano ang ginawa mo doon sa party na yon? O kayo na lang ang sumagot niyan. Kayo at saka ang Diyos na lang nakakaalam niyan. Pwede po natin samahan, pero dapat maging magandang modelo po tayo. Tayuan natin kung sino po tayo. Amen po ba? Para makapanghikayat po tayo ng mga kaluluwa para sa ating Panginoong Yesus. Amen. Kasakit yata mag-amen. Ating ko pa tambala, kuling Christmas na kanyan. Karakala party. Karakala pamangan, ingkain. Kaya nga po dito sabi yan, when the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collector and sinners? On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Ikwaya po, hindi raw po yung maganda yung kanyang pangangatawan o healthy po siya. Kung hindi, ang sabi dyan, ang nangangailangan ng doktor ay yung mga may karamdaman. Kaya nga po, sabi dyan, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. Alam po ninyo bakit tayo nandito? Dahil po, merong mga Kristiyano po na nakihalubilo po sa atin. Nagpakita po sila ng magandang halimbawa sa atin. Kaya po tayo ay naakit. Tayo po ay nakita po natin yung sinasabing pagka-born again sa kanila.
nakita po natin kung yung Jesus na sinasabi nila ay ipinamumuhay mo o nasa sa iyo. Kaya po nandito tayo dahil yan ay naging magandang modelo po sa atin. Amen po ba? Kaya nandito. Kaya naman, tayo naman po, ganyan naman ang yung gawin natin. Maging magandang modelo rin po tayo sa panahon ng Pasko, ng mga party. Kapag sinabi po nila, oh brother, pwede bang ipanalangin mo bago tayo kumain? Nako po marine. Yun po sasabihan, ikay, kapatid namo, imiyatong namo. Ikay. Alam po ninyo, yun po ay isang pribilehiyo. Pagkakataon na po yun. Ano po? Marami na po ako napakinggan na nagsabi na mag-pray ka. Nung nag-pray po sila, narinig nila yung prayer na yon. Marami po yung namangha. Kasanting mo palang manalangin. Kasi po yung panalangin nila, memorya nila eh. Tayo, pag nanalangin po tayo, galing po sa puso po natin. Alam po yung sa panalangin pa lang, meron na pong nabibless dyan. Tandaan po ninyo yan. Kaya nga pag kayo po ay sinabihan na manalangin kayo, i-grab po ninyo yung opportunity nyon. Amen po ba? Palto, tamo yung panga Christian, panga born again, tamo, eta na po marine. Amen po. Naman po kasi marok yung papakit tamo eh. Kaya pan. Po. Katuruan na may nibat king ginutam. Kaya nga po dito makikita natin na yung ang ating Panginoong Jesus, nakisama po siya. Doon sa pinakamababang sitwasyon. Ang pinakamababa po ng mga, doon, yung mga tax collector. Tayo sana po kahit naman po yung, alam po ninyo yung mga nagwawali sa daan, yung mga nagpapalimos, alam po ninyo, mahal din po ng Diyos yan. Nilikha niya po yan. Kaya dapat mag-share din po tayo sa kanila. Sa panahon po, makikita natin sa mga intersection, nandyan po sila. Eto na po, sasabing matsura. Nung ali, mamiyata mo, sabihan tamo, God bless you. Bahalo mo kaluguran na kaning Ginoo. Ita po, dapat lumwal kayong asbuk tamo. Amen po ba? Ano yung itang idikdik tala po? Ne po? Kasi po, kanita makanyang ko naman kaisipan. Pero habang ating pinag-aaralan tayo po ay lumalago sa salita ng ating Panginoon, dapat matransform, ma-renew yung kaisipan po natin. Amen po ba? Kaya pag meron po tayo nakikita ng ganyan, oo, meron po minsan nakasulat, bawal magbigay sa mga nagpapalimos. Ano po? Meron pang batas yan eh. City ordinance, sabi po niyan. Nagbigay ka, taos puso. O kaya, may manakasabi, inkay pag-pray tala. Na balang aldo, kaya betala naman manambahan kayong Ginoo. Amen po ba? Yan po kasi yung puso na gusto makita ng ating Panginoon. Yata, mamili. Amen. Amen po ba? Intindihan nyo ko. Naiintindihan po ninyo ako. Kaya nga po, kahit po ganyan yung mga kapatid natin yan, dapat pakisamahan po natin. Noon po natatandaan ko yung mga kulot. Yung mga kapatid nating kulot. Pag bumaba na po yan, parang pinandidirihan po natin sila. Hindi natin alam, mas mayaman pala sila sa atin. Kaya nga po yung mga kapatid po natin sa bundok, alam po ninyo, noong itinuro natin ang salita ng Diyos sa kanila, minasensula po. Bunin mong ngayon, tilang 4x4. Ako po bibiro. At tilang 4x4, makapadjero lang pa. Ingay na. Bisa ko pong kaya, puta balayo, bibirwanda kayo, tuki kayo kaya kami, tuki ko ang Pastor John. Every Sunday, mamani kaya bundok. Akit siyo po. Ingay na. Kaya po, kung hindi po natin, hindi tayo nagpakita ng magandang modelo sa mga kapatid nating ito, maaakit kaya natin sila sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, napakasarap po ng salita ng ating Panginoon. Amen. Sa John chapter 13, verse 5, ang sabi po dito, after that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Ingay na. Nagpakumbaba rin po siya.
Yung mga disipulo po ng mga kasama niya, for 3.5 years, nakasama niya sa lahat ng ministry niya po. Ano po? Ano ang ginawa niya? Hinugasan niya po yung paan nila. Sigurado po dito, napakarumi ng mga paan nila. Kasi nakasandals lang sila noon eh. Wala naman sapatos noon. Ano po? Sandals po. Detang pakyapusan tapong ngene na makatali pa kene. Ne po, pakyapusan talareta eh. Detang sandals, detang gawang balatbayan. Ala na yata yung balatbayan ngene eh. Ne po, ingkain. Hinugasan po ng ating Panginoong Jesus. Leader siya niyan. Siya yung boss, siya yung CEO. Ano po? Pero nagpakumbaba po siya. Ipinakita niya po kung ano yung pagpapakumbaba. Sana po tayo, pag tayo po, sa ministry po natin, yata pumamiling tao. Alam po ninyo, kapag kayo po ay sumama sa mga mission team po natin, lalo na yung pumupunta po, nagpapakain, yung pumupunta sa mga hospital. Pag pumunta ka sa hospital, sa government hospital po natin, makita mo talaga, nung iya ka masikan dungos, eka manatili, hindi ka magpapatuloy na Pero alam po ninyo, bakit nagagawa ng ating mga kapatid yan? Bakit nagagawa po natin yan? Only by the grace of God. Dahil lang po doon sa biyaya ng ating Panginoon. At kung paano po yung halimbawa na kanyang ipinakita, na ating napapag-aralan sa Bible, sa kanyang salita. Kapag ginagawa po natin yan, merong kakaibang pakiramdam po sa kaloob-looban natin, yung pagkatao natin. May accomplishment po tayong nararanasan. Nararanasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang dami po na nangangailangan sa ating Panginoon. Balo yun po, balata mo, ding ganang tao kini, balo dane, i-Jesus. Magtaka ka po, tang isyerme i-Jesus karela. Nino po Jesus? Ama kanyan po ba? Ingkay na. Parang hindi sila nakatira dito sa mundo. Parang tiga ibang planeta po sila. Magtataka ka na Pero kapag na-accomplish mo, nagawa mo yung pinagagawa ng ating Panginoon, iba pong kasiyahan. Kaya po dito, lahat po ito, ipinakita po ng Diyos. Ipinakita po ni Jesus sa atin. Para tayo na rin po gawin natin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po, kahit na maganda yung ating ayos, kapag meron po tayong nakita, alam po ninyo, ito natutunan ko po. Dahil noon po, sasabihin ko po diretsahan sa inyo, ako po, driver lang ako ni Pastor John noon. Makituki-tuki ko mo po kayo. Utusutusan na ako mo. Pero lalawin ko po nung naning gagawa na. Ako naman po, balo na maging pastor ko naman. Kasi ako buri po yung pastor. Nakita ko po kung ano ang buhay ng pastor. Kaya nga po, makita ko yan. Pag kumain kami, may nakasalubong kaming tao, panalangin eh. Sabi niya, pare, pag-pray pa. Katulad po nung pumunta kami ng Tarlac, meron po kami sobra sa kinain namin. Alam ko po yun, tatlong buong hita at saka yung pitso ng manok. Kumain kami sa Max, hindi po namin maubos. Pinabalot ko. Ang dami pa rin kanin. Paglabas namin, meron pong mag-ina po ata, mag-ina yun. Sabi niya, biyan mo na yan mo. Sabi niya, biyan mo karela yan. Ingay na. Bayo kebi yan. Ako kayo. Pag-pray tayo ako. Sige yan. Pag-pray. Binye. Pag-pray, doon ko po binigay yung pagkain. Magkakasama rin po kami ng mga anak ko. Kumain din po kami. Ganon din po, ang daming sobra. Diyan po sa may crossing dyan. Gabi na po yun, mga 9 o 10 o'clock na po nung umuwi kami. Meron pong mag-iina na pedicab. Three-wheeler. Adwang anak, inda. Ingkay na po. Pagkatas nakita ka po, ibigay mo na, sabi ko sa mga anak ko, ibigay mo na yung natin, yung pinabalot mo. Pagkatapos, hinintuan ko po, inabot po namin doon sa Salamat po. Eke pa po mengan, sabi niya. Ingkay. Alam po ninyo, kapag meron pong inuutos ang banal na Espiritu, sumunod po tayo. Sumunod po tayo kaagad.
na ano. Kahit na pasalubong mo pa yan, pag sinabi ng banal na Espiritu, ibigay mo. Ibigay mo. Dahil po, may nakahandang higit pa doon sa ibibigay mo para sa iyo, ang ating Panginoon. Tandaan po ninyo yan. Kaya po dito, huwag po tayong mamili na ating makakasama. Amen po ba? Sa Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death. Even death, sabi po diyan, on a cross. Ganyan po yung ating Panginoon. Talagang nagpakumbaba po siya. Ano po? Naranasan niya po dito, sa panahon na ito, kung paano po yung mga kahirapan, yung mga nagtuturo lang po siya, ng mga kautusan ng ating Diyos, ano po, binabastos po siya, hindi siya pinakikir. Ano pa yan? Pinagbibintangan pa siya ng hindi maganda. Sino na po yung nakaranas dito na nagsishare siya na ganyan po, yung kanyang ano? Pinaalala lang po ng banal na Espiritu sa akin. Nung ako po ay nanliligaw pa sa aking dating girlfriend, sa misis ko po. Dahil ang misis ko po, ang ministry niya doon sa Word for the World, sa mga street children po. Naranasan ko po yun na kapag pupunta po ako ng Manila, doon sa isang lugar po nila, yung part ng church po nila, nagluluto po sila doon, ganyan kalalaki po yung kaldero nila. Tapos pupunta kami po doon sa Makati, yung parte ng Makati, na ang mga building ang gaganda. Ano po? Sa likuran pala noon, mga squatter. Ano po? Talagang, magbugkong tumaskay po. Talagang yung dadaanan mo po doon. Tapos nandun lang kayo sa sidewalk. Ano po, yung mga bata. Iba-iba po ang amoy ng mga bata. Kaya sila natitiis ninyo, no? Sabi ko, sanay na kami. Sabi po. Ano. Alam po ninyo, yun po yung hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Ano po, yung bang ganun na sitwasyon, pupuntahan mo, ipakikita mo, ipapadama mo, ituturo mo ang salita ng Diyos. Yung madama nila yung pag-ibig ng ating Panginoon. Alam po ninyo yung mga nagmi-ministry doon, graduate po sila, pasado silang engineer, nurse, doctor, iniwan po nila yan para lang po mag-ministry. Edo ko po bubolwan. Ginawa po nila yon. Iniwan po nila yung napakagandang mga future po nila para lang po mag-ministry sa ating Panginoon. Na, alala pang salod kanyan, di tayo pa sasalod. Ingkay na. Volunteer lang ang puder. Ingkay. Alam po na-challenge ako doon. Kaya nga po nung umaakyat kami sa bundok, pumupunta kami sa naaalala ko yung gano'n na sitwasyon. Ano po? Sabi ko, Lord, dinan mo kung matataga kaya ako, sikmura. Po. Kasi po, yung bang katabi mo lang iba na yung amoy. Talagang manaliwana kayo. Pero, Lord, itasabihin mo, Lord, gagawang ko po ini para kaya ka. Dinan mo kung kasikanan po. Kaya na. Tapos kakain kayo nung nasa bundok po kami. Walang kutsara doon. Sa dahon ng saging, sama-sama kakamayan po. Kaya na. Talaga, Pastor, mga kayo po. Anong gawan mo? Ali ko mabisi ko mo. Ala na. Ela maniwala kaya ka. Tiniis po namin yun. Pastor, mga anak ko po, kain. Subo. Kain. Kaya po, kahit tala rin, hindi kapatid mo nga rin. Kahit tala kayong Gino. Ngayon po, ikita mo nung makanano lamipan wanan din. Nung itala kaya gewareta, makanano lang. Nung may milita mo, nung kinita mo, kung dito lang po tayo, sa syudad, ang gusto natin, yung mga kapantay po natin. Hindi po natin sila makakasama. Pero, ang ganda ng ginawa ng ating Panginoon. Naranasan niya po yun. Ipinakita niya sa atin kung paano po yung humility. Kung paano niya po, nakipag-identify, nakisilamuha sa mga mabababa. Kaya po, ngayong magpapasko,
Alam po natin, marami pong lumalapit niyan, kumakatok sa mga tahanan po natin. Meron po tayong mga sobra, di ba? Marami yan. Ngayon lang, ang dami na sobra yan. Ano po? Pamyeyo ay pabore ng masisira. Pamyeta mo po. Mabibless mo po para maging blessing. Amen po ba? Ingay. Kaya nga po, dito makikita po natin sa pangatlo. Ito po yung sinasabi ko. God's humility regarding Jesus' birth is clearly seen because He embraced the full human condition and suffering. Niyakap niya po. Ano po? Niyakap niya yung 100% na pagkatao. Hindi lang pong half. 100% yung pagkatao po ng ating Panginoong Jesus nung nandito po siya sa lupa. Kaya po dito naranasan niya yung iba't ibang kasakitan. Naranasan niya rin po kung paano, siguro dahil po lagi silang nasa misyon, sa field. Ano po, naranasan niya kung paano yung, siguro yung sumakit ang tiyan nila, ano po, doon sila sa dinadaanan, doon sila, ilalabas po yung sama ng loob nila. Ano po, at saka kung saan po sila dadatnan ng gabi, doon sila matutulog. Naranasan po ng ating Panginoon yan. Kaya nga po yung mga ibang misyonary po, kapag magkwento po sila, nararanasan din po nila yan. Pero by the grace of God, talagang nagtatagumpay po sila. Sila po ay kinakalinga ng ating Panginoong Jesus. Kaya dito po sa ating pag-aaral itong huli na ito, ang sabi po dito, Jesus experienced full human condition suffering as described in these Bible verses. Napakarami po nito. Ang sabi po dyan, yung una, yung poverty and simplicity. Poverty and simplicity. Sa Luke chapter 9 verse 58, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head." Yung sinabi ko po sa inyo kanina. Dahil madalas po sila sa labas. Saan man sila maratna ng gutom, saan sila kakain. Ano po. Kaya po, merong example po, alam po ninyo nung siya po ay nauhaw, tapos siya po ay tumambay doon sa isang well, at humingi siya ng maiinom doon sa, sino po yung nakakasama niya doon? Yung Samaritanang babae. Ano po? Yung mga Samaritana po, tandaan po ninyo, hindi po nakikihalubilo yan sa mga Hudyo, yung mga purong Hudyo. Dahil ang mga Samaritana po, may halo sila, half-half na po sila. Ano po? Kaya nga itinakwil po sila. Ano? Pero hindi po sinabi ng ating Panginoon, "Oy, sino ka? Ano? Samaritana ka?" Hindi po nagtanong ang ating Panginoon ng ganon. Pinakisamahan niya po yan. Nakihalubilo po siya. Kaya nga, yung Samaritana, na-bless po siya sa ating Panginoon. Kaya ipinamalita niya. Kaya marami po ang mga nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung ito. Naranasan din po yung poverty, yung simplicity. Hindi po hinangad ng ating Panginoon na siya, mamuhay siya ng may karangyaan. Simple po siya. Simple lang pero rock. Ingay na po. Kaya nga po, yung number 2 po, temptation. Naranasan niya rin po kung paano siya ay tinempt. Natatandaan ho ba ninyo sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11? Kung paano po dito, noong pagkatapos niya pong nag-ayuno, yung 40 days and 40 nights, pagkatapos ang banal na Espiritu, ang sabi po, dinala siya sa ilang. At doon, naghihintay si Satanas. Ano po ba yung sinabi ni Satanas sa kanya? Kung ikaw nga ay anak ng Diyos, sabi niya, pwede mong gawin itong bato ng tinapay? Pero ano po sabi ng ating Panginoon? Kung sumunod kaya, o kung ginawa kaya ng ating Panginoon na yung bato ginawa niyang tinapay, ang ibig sabihin nun po, nagpailalim na siya kay Satanas. Kaya wag po tayong magpapailalim kay Satanas. Kung ano po yung kanyang sinisiksik po, nilalagay sa ating kaisipan, meron po tayong authority. I-rebuke po natin. Amen po. Meron tayong Luke chapter 10:17. Tama po, o 19.
God has given us the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm us. No one will harm us. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoon, ang ginamit niya po, word. It is written, sabi niya po. Nasusulat. Dapat kapag nire-review po natin ang kaaway, yan po yung ginagamit natin. Kaya po, tayo po, dito sa bahay-sambahan na to, ini-encourage namin kayo na mag-aral, na magbasa, magmuni-muni ng salita ng Diyos. Hindi po yung katulad ng ibang mga relihiyon. Ang gusto nila, yun lang mga diakono nila ang nakakaalam sa salita ng Diyos. Sila lang ang marunong. Ano po? Pero tayo po dito, dapat tayong lahat marunong tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Para ang kaaway po si Satanas, marunong siya sa salita ng Diyos. Daig niya pa, minsan tayo dapat higitan natin siya. Amen. Amen po. Sa Hebrews chapter 4, verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin." Amen po. Kaya wala tayong masasabi sa Kanya. Hindi mo na naman naranasan to, Lord Hindi mo naman naranasan na sumasayaw yung babae sa harapan mo na walang damit Wala po tayong masasabi sa Kanya. Sabi diyan, ang lahat po naranasan ng ating Panginoon. Kaya po dito sa pangatlo, physical exhaustion. Ano po? Makakain ako dila. Uling mag-nervous na ako po kitang 10 minutes. Iingkain na. Sa John chapter 4, verse 6, Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. Ano po? Ito rin po yung nasabi ko kanina, yung doon sa Samaritanang babae. Ano po? Napagod din po ang ating Panginoon. Katulad din po natin. Naranasan niya rin po yung kapaguran. Kung paano mauhaw, naranasan din po niya. Yung sa number 4 po, emotional pain. Ano po? Kung tayo po, may mga emosyon po tayo, yung nasasaktan po tayo, may nakapanakit po sa atin. Ano po? Ano ba yan? Yung mga nai-stress ka, nadidepress ka. Ano po? Naranasan din po ng ating Panginoon yan. Sa Matthew chapter 26, verses 7 to 38, He took Peter and the two sons of Zebedee along with Him, and He began to be sorrowful and troubled. Then He said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Ano po? Naranasan po ng ating Panginoon. Kung ano po yung nararanasan natin, yung sakit ng yung sakit ng kalooban, yung nararanasan po natin yung bigat ng mga karamdaman na yan. Ano po? Yung sakit ng loob. Naranasan po ng ating Panginoon. Yung my soul is overwhelmed with sorrow to the point of yung sorrow po dito, yan po yung mga kasalanan po natin. Yung mga sakit po natin, ano po, na mararanasan niya. Naging matatag po ang ating Panginoong Jesus. Na-overcome niya rin po yan. Ano pa po, yung betrayal. Ano po, sa Matthew chapter 26, 47, 50, while he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With him was a large crowd armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had arranged a signal with them. "The one I kiss is the man, arrest him." Sabi po. Going once to Jesus, Judas said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Jesus replied, "Do what you came for, friend." Then the man stepped forward, seized Jesus, and arrested him. Naranasan na ho ba ninyo? Isa sa inyong mga kaibigan ang naghudas sa inyo? Hindi ba masakit? Di ba? Pag hinudas ka. Pero dito po, ano ang sabi ng ating Panginoon sa Kanya? Sabi niya, "Do what you came for." Gawin mo kung ano yung pinunta mo rito. Kaibigan. Inaus niya pang kaluguran. Hudas na na sinabi na, gawan mo na yung dapat mong gawan. Hudas ka kasi Hindi niya po sinabi yun. Ano ang sinabi niya? Friend, gawin mo na kung ano yung dapat mong gawin. Yung pinunta mo rito, kaibigan. Naranasan niya po
yung binitray. Siya ng isa sa kanyang disipulo na kasama niya, higit 3 taon. Nakita po ni Judas yung mga milagro. Kasama po siya doon. Pero naramdaman din po ng ating Panginoong Jesus yung betrayal. Sa atin siguro kapag ganito po ang ginawa sa atin ng kaibigan natin, baka isusumpa po natin siya magbuhat sa bungbunan hanggang talampakan. Baka hanggang sa kamatayan po natin, hindi natin siya mapatawad. Pero ang ating Panginoong Jesus po, naranasan niya po yan. Kaya wala po tayong masusumbat sa Kanya. Number 6, pang-6, mockery and humiliation. Matthew 27:31. Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews!" they said. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. Naranasan din po ng ating Panginoon yung pagpapasakit. Yung humiliation po. Yung mockery, yung pambabastos. Sa atin po, sasabihan lang tayo na born again ka, minsan manasakit na po eh. Kristiyano ka? Born again ka? Ang ating Panginoon, ang dami pong salita na kanyang natanggap na masasakit. Hindi lang po yun. Nilagyan pa siya ng krus. Ng ng korona, ng mga tinik. Tinanggalan po siya ng damit. Dinuraan pa siya. Hinampas-hampas po. Sinipa-sipa po siya. Tiniis niya yon. Para kanino? Para sa atin. Ganyan po ang ating Panginoong Jesus. Kaya wala tayong maisusumbat sa Kanya. 7, physical suffering. Isaiah 53 verse 3-5, He was despised and rejected by mankind. Ano bang ginawang masama ng ating Panginoong Jesus? Wala. Nagturo lang po siya. Nagpagaling lang po siya. Nagbuhay po siya ng patay. Nagpalakad lang po siya ng mga lumpo. Yan ang ginawa niya. Pero naranasan niya po yung He was despised and rejected by mankind. Even today, sa henerasyon natin, nare-reject po ang ating Panginoong Jesus. Tayo po, kapag nagsishare tayo, nare-reject tayo, nasasaktan po tayo. Di ba? Ayaw na natin. Makanyan pala yung mag-share. Kaya ba't palmuranda ka? Kaya ba't yung iba po, naranasan po ninyo yung dumaro sa harapan po ninyo. Hindi mismo sa iyo. Sa harapan po ninyo. Di ba pag may dumadura sa harapan mo, kabastusan mo naman? Di ba? Kabastusan po yun. Di ba? Minsan, ang gusto natin, sumuko na lang tayo eh. Pero ang ating higit pa po dyan ang kanyang naranasan, dinanas. Sabi po dyan, a man of suffering and familiar with pain like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low esteem. Surely he took up our pains and bore our sufferings. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds we are healed. Hallelujah. Ang sarap po, no? Na binabasa ang salita ng ating Panginoon. Nung minsan po nagdiskusyon, okay mo po nung mayari tamong 8:01. Magpasko naman eh. Kaya po, ingkay. Pagbigyan nyo ko pa, malambat na ako ngayon mag-overtime. Ingkay na po. Na po, ingkay. Alam po niyo, nagkukwentuhan po kami nila Pastor Manning. Sabi ko nga, kapag nagpe-praise and worship, bakit naiiyak ka, naluluha ka? Kapag talagang, pinagmumuni-munihan mo, isinasa puso mo yung bawat word na kinakanta po natin. Yung bang damang-dama mo sa kalooban mo. Katulad nung inaawit po natin kanina. Yung damang-dama mo kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nararanasan mo, sabi niya po. Kaya po, dito, yung pong ginawa sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus, talagang damang-dama niya po yung, ginawa niya yon para kanino? Para sa atin. Talagang
Nagpakumbaba po siya. Tinanggal niya lahat kung anong meron po na karangyaan na meron ng ating Panginoon. But He was pierced for our transgressions. Ano po, kung pag-aaralan po ninyo yung transgression na to, iba po kasi yung mga level na yan. Yung iniquities, yung transgression, yung sins. Iba-iba po ang bigat niyan. Kung pag-aaralan po ninyo yan. Kaya yung transgression, He was crushed for our iniquities. Mabigat po itong iniquities na ito. Kaya nga, the punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. 8, abandonment, kung paano po naranasan niya rin ito. Sa Mark 15:34, and at 3 in the afternoon, nung nakapako po siya sa krus, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Damang-dama niya po yung kahirapan dito. At nung sumisigaw po siya dito, sigurado po yung ama, tumalikod po sa kanya. Bakit? Dahil lahat ng kasalanan, karamdaman, sumpa, nasa sa kanya po. Nasa sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang sabi niya, kung po pwede lang, tanggalin mo ito. Pero, sabi niya, yung iyo pa rin, sabi niya, thy will be done. Kung ano pa rin po yung inyo, nasain ang siyang mangyari. Ito po yung ating Panginoong Yesus. Ito po yung Diyos po natin. Sa Hebrews chapter 2, verse 17, 18, For this reason, He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people, because He Himself suffered when He was tempted. He is able to help those who are being tempted. Natukso po. Tinukso ang ating Panginoon. Pero hindi po siya natukso. Kaya po tayo po pwede rin po na mangyari yan sa atin. By the grace of God. Yung kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kapag ang ating, yung pong 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is within us. Ano po? Masigit na mas makapangyarihan yung nasa sa atin. Sino po yung nasa sa atin? Ang banal na Espiritu, ang ating Panginoong Jesus po. Ano po? Higit pa po yan. Kung sino po yung hari ng mundong ito, mas makapangyarihan po tayo. Bakit? Yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Dahil siya yung nandito po sa atin. Kaya po natin talunin yan. Alam po nyo, tandaan po natin na si Satanas, matagal na po siyang talunan. Talo na po siya noon pa man. Ano po? Talo na po siya. Bakit lang nananalo siya? Kasi pinapayagan natin. Pinahihintulutan lang po natin siyang manalo sa buhay po natin. Huwag po natin siyang pahintulutan. Kung paano po ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Puro po siyang tao. 100% na tao. Naranasan niya po ang lahat na yan. Pero napagtagumpayan niya. Tayo rin po pwedeng mangyari po yan sa atin. Hindi po pwede, mangyayari po yan sa atin kapag tayo po ay nanandigan. Tumayo po tayo sa ating pananampalataya. Pinag-aralan po natin ang humility. Isa sa pinakamahirap na gawin ng isang mananampalataya. Naranasan ko rin po ito. Sabi ko nga sa aking parents po, iiklian ko na lang po. Dahil, anong oras na? Meron pa naman akong 3 minutes. Maraming nangyari po sa amin. Ang sabi ko, Lord, gusto ko pong maglingkod sa inyo. Ang lagi pong inilalagay ng banal na Espiritu sa akin, paano ka maglilingkod sa akin? Hindi ka naman marunong magpatawad. Hindi ka naman marunong magpakumbaba. Alam ko na po yun, pero ayaw ko pong gawin. Kasi alam ko, mahirap, masakit. Kakainin mo yung pride mo. Magpapakumbaba ka. Sinabi ko po sa mami ko, dahil ako lang po mag-isa dito, lahat po ng mga nasa Amerika po. Nung sabihin ko po sa kanya,
yun din pala ang sinasabi ng banal na Espiritu sa kanya. Sa madaling salita po, nagkasundo kami na patawarin namin. Mag-release na po kami ng patawad. Yung humility po rito, yung lalapitan mo yung tao. Yung pagpapatawad po, sorry. Pero yung lapitan mo, talagang nakita ko, nung umuwi po ang mami ko, nilapitan niya yung tao. Nandito po ako, diyan sa pinto dyan. Gagalgal ko laman na akakit ke na magpakong babae sabi ng kalaban, makanya ni Burimo. Pinasakit no ko rin. Ingay. Masakit yung gawa. Pero lumapit po yung mami ko, niyakap niya po. Yako po, gagaga ko, ako atanggap. Ingay na. Makanano ka maglingkod ka na ako, ananing gino. Ingay. Alam po ninyo, pengang kayong pride ko. Mahirap po. Bitang may nasakit ka, kaya ba't magpatawad ka, kaya ba't magpakumbaba ka pa? Masakit po. Ginawa ko po. Ginawa namin. Sa madaling salita po, na-release po kami. At nakita ko po, yung blessing na ang tagal-tagal na naka-prepare, na hindi maibigay-bigay. Dahil nga doon sa yung forgiveness at saka po yung humility na yan yung humahadlang po na nung ginawa po namin yan, naranasan po namin kung paano yung pagpapala ng ating Panginoon. At saka yung maglingkod ka sa ating Panginoon na walang puwersa na humihila sa iyo o anong tawag nito? Kinokondem ka ng kaaway. Naman totoo yung gagawan mo Hindi magpatawad, di ka mabiyasa magpatawad. Hindi magpakumbaba, di ka mabiyasa magpakumbaba. Wala po yun. Natanggal po yun. Napagtagumpayan po yan. Kaya malaya akong nakakapagsilbi sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo, yan po yung ito pong pinag-aralan natin ito. Kung wala kang pag-ibig, hindi mo pwedeng mahalin ng kaaway. Yung katapatan ng Diyos, kung hindi ka magiging tapat. Lalo na po itong humility na ito. Marami pa po ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Yung maranasan po natin, alam niyo yung mga masasakit pong mga experiences po natin, kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, yan po yung nagpapatatag po sa atin. Kaya nga kapag babalikan mo yan, hindi pwedeng hindi mo papasasalamatan ng Diyos. Lord, salamat po. Kaya nandito ako dahil doon sa mga pangyayaring yon, na nandun ako, totoo yung sinabi mo sa iyong salita na hindi mo ako iiwan ni pababayaan. Kahit dumaan ako sa ilog, hindi ako malulunod. Kahit dumaan ako sa apoy, hindi ako masusunog. Bakit? Dahil kasama kita, Panginoon. Salamat po. Pag binabalikan ko po yun hanggang ngayon, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Kaya alam po ninyo, kapag nagpakumbaba ka, nagawa mong magpakumbaba, yung susunod na yung kung ano man yung mangyayari, madali na lang sa iyo. Kasi yung puso mo na mold na. Isinuko mo sa Panginoon. Sumunod ka doon sa kanyang kagustuhan. Kaya, kapag ito po, dumarating yung mga topic na ganito, bumabalik po sa akin yan. Pero yung hapdi, wala na po. Yung kagalakan, yung nandun na, nagawa ko na pagtagumpayan po na. Sa Diyos lang po ang papuri. Humility, mag-review na po tayo. God's willingness to serve and sacrifice. He relinquished His divine glory and privileges. He identified Himself with the lowliest of humanity. He embraced the full human condition and suffering. Revelation chapter 5, verse 11 to 12, last verse. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice, they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Worthy is the Lamb. Tunay nga po, worthy is the Lamb.
Worthy po ang ating Panginoon para po, ibigay yung power, yung wealth, yung wisdom and strength po, and honor and glory and praise, ipagkaloob po sa Kanya. Sa Revelation po, mababasa po tayo doon, na yung anghel po, na 6 yung pakpak. Ano ang sinisigaw po nila doon? Ano po? Sumisigaw po sila, worthy is the Lamb. Ano po? Pinupuri po nila ang ating Panginoon. Holy, holy po ang sinisigaw nila. 6 ang pakpak, pero wala pong nakaganyan na pakpak. Nakatakip po yung kanilang mata. Dahil hindi po nila kayang kita o yung kalwalhatian po ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga po dito, holy, holy is the Lamb, is the Lord God Almighty, who was and is to come. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Worthy is the Lamb who humbled himself to receive power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and praise. Alam po ninyo yung pinagkaloob po natin ng first fruit po natin. Worthy lang po ang ating Panginoon. Karapat-dapat lang po na ipagkaloob po natin yung pinaka-best po natin. Pera pa lang po yan. First fruit po, isang sahod po natin. Pero ano ba yung blessing na iyong natatamo? Ano ba yung blessing na ating pong natatamo? Yung wala lang tayong karamdaman, blessing po yan. Higit pa doon sa sahod na minsan, sahod mo na isang buwan na ipinagkaloob mo kung nagkaloob ka ng first fruit. Higit pa yan dyan. Ang dami pong blessing po natin. Ito pa pong happy birthday Jesus. Na yung ipagkakaloob po natin, sabi po dyan, worthy is the Lamb who humbled himself to receive power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and praise. Ang lahat po ng meron tayo sa kasalukuyan, ang buhay po natin, galing po yan sa Diyos. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Karapat-dapat lang po, nasa lagi ko sinasabi, kapag nandito tayo, yung bibig po natin, buksan po natin, para purihin po natin ang ating Panginoon. At kapag tayo po ay nagbibigay, dapat may kasiyahan, may kagalakan sa puso po natin. Panginoon, ari rito po yung aking kaloob sa inyo. Alam ko, hindi man sapat ito. Hindi ko kayang tumbasan ang mga blessing na ipinagkakaloob mo sa akin. Pero Lord, tanggapin po ninyo ang munting kaloob ko po sa inyo. Dapat may kagalakan po tayo. Ang buhay po natin, walang katumbas na pera po yan. Yung ating health, walang katumbas po yan na pera. Malusog ka ngayong kapatid, dahil lang yan sa biyaya ng ating Panginoon. Kung anong meron po tayo, huwag po tayong maging maramot sa ating Diyos. Sabi ko nga po, to believe is to obey. Trust and obey. For there's no other way. To be happy in Jesus, trust and obey. Sumunod lang po tayo. Manampalataya po tayo. Alam po ninyo, ang salitang humility, magagawa po natin yan kung yung love, yung faithfulness po ng Diyos ay nasa sa atin. Yung humility po, hindi na po mahirap gawin yan. Sumunod lang po tayo at mararanasan natin kung ano po ang pagpapala ng ating Panginoon. Worthy po ang ating Panginoon Jesus para po purihin po natin siya. Pasalamatan po natin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo, tatanggap po tayo ng banal na hapunan. At habang tayo po ay inaawitan ng ating worship team at pinagsisilbihan ng mga communion ushers, tayo po mismo alam natin kung ano ang puso po natin sa harapan ng ating Panginoon.